Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ko sinaktan si Leo Shen. Hindi. Mga pekeng doktor kayo. Bitawan mo ako. Totoo, mga peking doktor kami. Pero ano ang magagawa mo tungkol dito? Oh, tama. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang mga magulang mo, at ang iyong nobya, ay nagdiriwang ng kaarawan ng kapatid mo. Walang naniniwala sa'yo. At walang nagmamalasakit kung mabuhay ka o mamatay. Nanay, kumusta ang itsura ko? Tingnan mo tong suit ko. HMM. At itong relo. Ito yung limited edition na pinili ninyo ni tatay. Para sa akin. Ang ganda mo. Ang anak nating si Leo ay talagang nakakaakit ng atensyon ngayon. Isang kilalang manunulat, kilala sa buong mundo. Talagang nagdala siya ng malaking karangalan sa angkan ng mga Shen. Leo, ikaw ang magiging palaging ipinagmamalaki ko, anak. Leo, anak, sana'y tunay kang kadugo namin. Tatay. Alam mo, bago siya pumanaw para bayaran ng isang utang, itinakda ako ni Lolo sa isang dalagang probinsyana mula sa baryo Bato. Naalala mo, lumalapit na ang petsa ng kasal. Nag-aalala lang ako. Victor, kailangan mong mag-isip ng paraan at bilisin mo. Ang kasal ay dapat sa pagitan ng magkasing level na mga pamilya. Isang probinsyano, hindi yun katanggap-tanggap. Ang ganoong kasal, tanggihan mo na lang ng diretso. Tatay, hindi natin pwedeng gawin yun. Ipinangako ni Lolo ang kasal na to bago siya mamatay. Hindi ko pwedeng suwayin ang kanyang salita. Masisira ang reputasyon ng pamilya. Kung wala ng ibang paraan, palitan na lang natin ang mga kasunduan sa kasal. May paboritismo ang matanda. Sinigurado niya ang magandang kasunduan sa mga way. Para kay Ethan. Pero gusto niyang pakasalan ni Leo ang isang probinsyana. Bukod pa riyan, at si Stella, hindi naman siya nagkagusto kay Ethan. Ang puso niya ay palaging kay Leo. Ang pamilya natin. Hindi natin pwedeng hayaan si Ethan na sirain ang lahat para sa atin. Nagdesisyon na ako. Si Ethan ang pakakasalan ng probinsya ng yun. Baka sakaling magpababayo ng tingin niya sa sarili. Pero si Ethan, ang kanyang kalagayan ng isip. Kung mababalitaan ni Ethan, ang pagpapalit na to, magwawala na naman siya. Sumasang-ayon ako sa pagpapalit. Ethan Shen, anong ginagawa mo? Ginugulo mo ba ako? Ethan, ayos ka lang ba? Sabi ko sa'yo, gusto kong pakasalan yung babaeng galing sa baryo Bato, kahit ninakaw mo ang aking sagisag panulat. Hindi ibig sabihin ikaw ang sumulat ng libro. Ngayon, Stella, anong kalokohan ang sinasabi ni Ethan? Hindi mo ba sinabi na gumaling na ang sakit sa utak ng kapatid ko? Ethan Shen, si Leo ay isang sikat na batang manunulat sa buong mundo. Siya ang ipinagmamalaki ng buong lungsod. Huwag kang mainggit sa kanya. Mukhang, ang pamamahala sa ospital ng mga baliw ay hindi sapat ang higpit. Ibalik mo siya kaagad doon. Kung ibabalik mo ako sa ospital ng mga baliw, sino ang magpapakasal doon sa babaeng galing sa baryo Bato para sa kanya? Ikaw. Ginoo, Dinang, Binibining Way, mga binata, may bisita. Ang taong ito ay galing sa baryo Bato. Sabi niya si matandang Ginoong Shen ay may kasunduan sa kasal sa pamilya niya. Lahat, umatras kayo. Nilalason niya ang hangin. Nanay, paalisin mo siya. Ang baho niya. Anong lakas ng loob mong magdala ng ganoong maruming bagay? Dito. Sabi nila si Ginoong Leo Shen ay isang sikat na manunulat, marangal at edukado. Mukhang hindi naman pala. Oh, Sabi ng mga magulang ko, sa loob ng kalahating buwan, maaari na tayong magkasal. Sino sa inyo ang pipirma sa aking kontrata ng kasal? Ako si Ethan Shen. Ay ipinapawalang bisa ang aking kasunduan sa kasal kay Stella Wei, at buong pusong papakasalan ang babaeng galing sa baryo Bato. Bakit kaya ang lalaking ito ay pamilyar sa akin? Ethan, huwag kang padalos-dalos. Sigurado ka bang gusto mong tanggapin ang kontrata ng kasal ko? Sa loob ng 2 linggo, pumunta ka sa bahay ko, pakakasalan kita. Ayos, usapan na yan. Sige, umalis na tayo. Ethan Shen, dahil nag-aasta ka at pakakasalan mo ang probinsyanang yan. Huwag kang maglakas loob na umiyak sa amin mamaya. Stella, kung determinado si Ethan na pakasalan siya, hayaan mo na siya. Ethan Shen, gusto ng aming mga pamilyang Shen at Wei na magsama. Ang pinakamalakas lang ang aming pipiliin.
Ang katulad lang ni Leo, isang kilalang manunulat, ang karapat-dapat sa akin. Tama, mula noong bata ka pa, kailan ka ba naging kapantay ng kapatid mo? Kilalang manunulat na ngayon ang kapatid mo. Tingnan mo naman ang sarili mo. Wala kang ginawa kundi ikahiya ang pamilya Shen. Matagal ko nang tiniis ito, naghihintay ng pagkakataon para maghiganti. Magbabayad ang pamilya Shen sa kanilang ginawa. Hello? Si Editor Song ba ito? Ito si Malamig na Bakal. Kailangan kong magpatotoo ka para sa akin, sa forum ng mga manunulat. Saan ba nanggaling ang taunang walang perang ito? Nangangarap na mapang-asawa ang aming ginoong Leo. Anong malas? Magpatuloy ka sa pangarap mo. Binibining Ye, ang mga regalong ipinadala namin, ay pawang dekalidad. Hindi nakilala ng pamilya Shen ang halaga ng mga ito at tumangging tanggapin. Kung alam lang nila, ikaw ang nag-iisang anak na babae ng pinakamayamang lalaki sa Beridia, ang pinuno ng grupo Ye. Magkakandara pa sila sa pagsisisi. Gayunpaman, matalino ang ideya mo. Ang pagsusuot ng mga damit na ito, ay talagang nagpakita kung gaano kawalang muwang ang pamilya Shen. Ang tanging panghihinayang ay, si Ginang Ye ang number 1 na tagahanga ni Malamig na Bakal. Lagi niyang gustong pakasalan mo siya, pero isa siyang mapagmataas. Pinuto niya ang kasunduan sa kasal sa'yo. Sino ang nagsabing natapos na ang kasunduan sa kasal? Simulan mo nang mag-ayos. Sa 2 linggo ang kasal. Ano? Binibining Ye, pumayag ba talaga si Malamig na Bakal? Gusto kong imbestigahan mo si Ginoong Ethan Shen ng pamilya Shen. Hinala ko na siya ang tunay na malamig na bakal. Ninakaw niya ang aking pangalang panulat. Kaya ikaw pala ang sumulat nito. Ang isang lalaking tulad ni Leo Shen, isang mapagmataas, isang lalaking inuuna ang tubo sa lahat, ay hindi kailanman makakasulat ng tulad ng liwanag ng umaga. Tiyak na may higit pa sa kwentong ito. Pumunta tayo sa publishing house. Sabi ni Leo, sinasadya mong magpakagutom. Nag-aantay ka lang ba na dumating ako? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon din. Baka sakaling pag-isipan ko. Nahayaan kitang manatili bilang aking asong sunod-sunuran. Wala lang talaga akong gana. Ano ang sinabi mo? Ethan, tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo. Pakiusap, kumain ka naman ng kahit ano. Nanay, kitang-kita naman na may hinanakit pa rin si Ethan sa atin. Bukas na ang forum ng mga manunulat, nag-aalala lang ako. Ethan, ang kapatid mo ang magre-representa sa pamilya Shen bukas. Sa forum ng mga manunulat, manatili ka na lang sa bahay at huwag lalabas, okay? Liu Shen. Ano ba ang kinakatakot mo? Natatakot ka bang sumipot ako sa forum ng mga manunulat at sabihin sa lahat na ako ang manunulat, si Malamig na Bakal? Ethan, hanggang kailan mo ba itong ipagdadamdam sa akin? Ethan Shen, sobrang wala ka sa lugar. Ethan, ang mga liham mula sa publisher ay lahat ipinadala sa bahay. Ako mismo ang pumirma para tanggapin ang mga iyon. Ang ugali mong magsinungaling mula noong bata ka pa. Laging nakikipagkompetensya sa kapatid mo. Kailan ka pa kaya magbabago? Sumagi man lang ba sa isip mo na ang mga liham na yon mula sa publisher ay para sa akin? Matigas lang talaga ang ulo mo. Ikulong siya at bantayan ng mabuti. Kung wala ang pahintulot ko, walang sino man ang dapat magpalabas sa kanya. Tatay, ako ang kinagagalitan ni Ethan. Hayaan mo akong makausap siya ng konti. Ginoong Ethan Shen, huwag mo sanang ipagkait sa akin ito. Pagkatapos ng iniksyong ito, malulunod ka na sa kawalan ng malay, magiging baliw at siraulo ka buong araw, kahit na makawala ka man, at makarating sa forum. Iisipin lang ng lahat na isa kang baliw. Isang taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagpabalik sa kanya, sa ospital ng mga baliw, di ba? Panahon na. Para magbayaran na tayo. Ethan, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Papatayin mo ako. Hindi mo ba yan naiintindihan? Leo. Di ba ikaw ang nagsabing baliw ako?
May sasabihin ako sa'yo, at ang isang baliw di pwedeng makulong sa pagpatay. Leo, matagal na akong tiis sa kalokohan mo. Mas mabuting tapusin na natin ito. Nang tuluyan. Nanay, tatay, tulong. Ethan, ikaw, halimaw ka. Buksan mo yang pinto. Buksan mo yan. Ngayon din. Tigilan mo ang pananakit sa kapatid mo dyan. Buksan mo ang pinto, ngayon din. Leo, okay ka lang ba? Nanay, si Ethan, sinubukan niya akong patayin. Ano? Victor, anong ginagawa mo? Muntik nang mapatay ni Ethan si Leo. Bukas na ang forum ng mga manunulat para kay Leo. Siya ang mukha ng pamilya natin. Hindi ko pwedeng may mangyari sa kanya. Etali niyo si Ethan, ngayon din. Huwag siyang lalabas sa kwartong ito. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Hardin ng bilya ng pamilya Ye. Nanay. O anak, nakasalubong mo ba ang magiging manugang ko? Oo. Ang swerte ko talaga. Sino ang mag-aakala na noong mga panahong iyon nang ipag-arranged marriage kita? Yung lalaking na partner sa'yo, ay ang idol ko pala, si Malamig na Bakal. Yung forum ng mga manunulat bukas sa Riverwood. Nandoon ang mga top tier na professor, at hulaan mo. Ako ang maghahandog ng award sa kanya. Pwede kang dumalo sa event. Pero si Leo Shen ay hindi ang magiging manugang mo. Ano ang ibig mong sabihin? Snob si Leo Shen at minamaliit niya ang mahihirap. Pinapalitan niya ang kapatid niya sa arranged marriage. Ang tunay na gustong pakasalan ako ay si Ethan Shen. Pinalitan nila ang arranged marriage. Hindi ako makapaniwala. Yung batang iyon, si Malamig na Bakal. Snob din ba siya? Hindi pwedeng tama iyon. Ang gaganda ng mga sinusulat niyang libro. Paano siya naging ganoong klaseng tao? Binibining Ye, may balita kami mula sa publisher. Nakalagay ang tunay niyang pangalan sa publishing contract. Si Malamig na Bakal ay si Ethan Shen. Hindi naging si Leo kailanman. Totoo pala ang sinasabi niya. Si Leo ang nagsisinungaling sa simula't simula pa. Ano-ano ang sinasabi mo? Ninakaw ni Leo ang pen name na Malamig na Bakal kay Ethan. Ang tunay na Malamig na Bakal ay si Ethan Shen. Ano? Yung batang iyon, si Leo, kilala ko na siya mula noong bata pa siya. Siya pa ang nagligtas sa'yo, Ava. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Nako, ang pamilya Shen at si Leo. Siguradong hindi nila papayagan na umattend si Ethan sa event. Tama. Ikulong siya. Huwag siyang papayagang umalis sa anumang pagkakataon. Huwag niyang sisirain ang reputasyon ng pamilya Shen. Opo, sir. Nanay, tatay. Salamat. Napakabuti mong anak, ikaw ang aming ipinagmamalaki at ligaya. Nanay at tatay, hindi hahayaan ng sino man na gambalain ka. Ha, Ethan Shen. Ethan Shen. Pagkatapos ngayon, ang manunulat na Malamig na Bakal ay ako at ako lamang. Lahat ng dati mong pag-aari kasama ang iyong nobya na si Stella Wei. Lahat ay magiging akin. Ang tagapagbigay ng premyo ngayon ay si Ginang Ye, asawa ng pinakamayamang lalaki sa Beridya. Nako, naiinggit ako kay Ginoong Liu Shen. Napakagwapo at talentado niya. At nakamit pa niya ang paghanga ni Ginang Ye. Pakipagbatiin natin, ang manunulat na Malamig na Bakal sa entablado para sa kanyang talumpati. Malamig na Bakal. May ilang tanong si Ginang Ye para sa iyo, tungkol sa iyong proseso ng paglikha. Sige, magpatuloy po kayo. Malamig na Bakal, sa iyong libro, may isang maliit, tila hindi mahalagang karakter. Ang pangalan niya ay ang dalaga. Ang karakter na ito ay malungkot ngunit buo. Gusto kong itanong, paano mo naisip ang karakter na ito? Nang likhain ko ang karakter na ito, naalala ko ang isang malayong pinsan ko. Ikaw ay hindi si Malamig na Bakal. Sa aking libro, walang karakter na tinatawag na ang dalaga. Hindi siya si Malamig na Bakal.
Ako. Hindi siya ang manunulat na malamig na bakal. Ako. Pasok ka na. Bitawan mo ako. Bitawan, nilalabag mo ang batas. Matagal mo na ring pinagdurusahan ang pang-aabuso. Wala lang. Napakarami mong pinagdaanan. Dapat kang maniwala sa akin. Naniwala ako sa iyo. Hindi lang iyon. Dadala rin kita sa forum ng mga manunulat at ilantad ang may sala sa publiko. Ang nangyari rito ngayon, huwag kang magsabi kahit isang salita sa amo mo. Kung hindi, papatayin kita. Oo, nakuha namin. Ethan Shen, ano ang problema mo ngayon? Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Tama siya. Sa librong ito, talagang walang tauhang babae. Ginang Ye, hindi iyon ang kaso. Sinulat ko ang librong ito 3 taon na ang nakalipas. Nakalimutan ko ang maraming tauhan. Ang librong ito ang pangunahing obra ni Malamig na Bakal. Nakalimutan, medyo mahina ang dahilan mo. Ginang Ye, sa totoo lang, ang kapatid ko 1 taon na ang nakalipas. Iniharap ako sa hagdan. Nasaktan ko ang ulo ko. Nawala ang memorya ko, kaya nakalimutan ko. Si Ethan Shen ay pasyente ng mental. Huwag kayong maniwala sa kanya lahat. Narito ang psychiatric evaluation report niya. Ano, siya ay talagang may sakit sa pag-iisip. Ano, may sakit pala siya sa pag-iisip. Huwag kang matakot. Huwag mong hayaang guluhin kanila. Tama, may sakit sa pag-iisip si Ethan Shen. 1 taon na siyang nakakulong sa ospital ng mga baliw. Narito lang siya ngayon, para guluhin ang kanyang kapatid. Lagi na lang siyang naiinggit sa kapatid niya. Mapapatunayan ko ito. Si Leo ang malamig na bakal. Ayaw mo talagang tumigil hanggat hindi ka naibibit. Ethan Shen, gusto mo ba talagang sirain ang kapatid mo? Dahil lang binitawan kita, para pakasalan ang kapatid mo? Kailangan bang ganyan kakasama ang ugali mo? Ikaw, munting mahal, hindi tatanggapin ng aming pamilyang Wei, ng isang tulad mo. Si Leo lang, ang karapat-dapat sa aming Stella, Ginang Ye. Huwag mong pakinggan ang siraulo na ito. Ako ang manunulat na si Malamig na Bakal. 1 taon na ang nakalipas, pinagbintangan ako ni Liu Shen. Nagtulungan siya at ang pamilya ko, at ipinakulong ako sa lugar na yon. Wala akong sakit sa pag-isip, wala talaga. Ginang Ye, pasensya na po. Pasyente siya sa pag-iisip. Ipapasundo ko na siya ngayon. Anong karapatan mong kunin ang aking nobyo? Sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Ginang Ye. Isa lang siyang taon una na walang pera. Sumama siya kay Ethan Shen, ang siraulo na ito, para sirain ang okasyong ito. Sino ang tinatawag mong talunan na walang pera? Siya nga iyon, Jan. Pasaway lang yan mula sa Baryo Bato. Kasabwat ng baliw na iyon na si Ethan Shen, mga kasama sa krimen. Talaga. Dr. Zane, halika rito ngayon din, at dalhin mo yung siraulo na si Ethan Shen. Guardia, tanggalin niyo itong talunang walang pera, at itong siraulo na to. Hindi siya talunang walang pera. Nobya ko siya. Mabuting bata talaga si Malamig na Bakal. Sino ba talaga ang tunay na malamig na bakal dito? Alam naman ng lahat na si Ginoong Ethan Shen ay isang tunay na siraulo. Mga ginang at ginoo. Ako si Iai Zan mula sa ospital ng mga baliw. Impostor yan. Hindi ako pwedeng matakot ngayon. Kailangan kong ibunyag siya. Pasyente si Ethan Shen. Kapag inatake siya, nagiging marahas. Kaya kayong lahat, umatras kayo. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang makakaagaw sa iyo sa akin. Siraulo lang siya, hindi siya ang manunulat na malamig na bakal. Siraulo talaga siya. Paano magsusulat ng magandang script ang ganyang siraulo? Ang siraulo ba ay nandito lang para gumawa ng gulo? Ethan, kung may sakit ka sa utak, magpagamot ka. Huwag kang magpakasira ulo dito. Nakuha mo? Ginoong Shen, sinabi ko sa'yo.
Kung hindi ka magpapakabuti, mapupunta ka ulit sa akin. Ano pa ang pinagpapanggap ng siraulo? Umalis ka na. Nawala mo ang magandang forum. Bumaba ka na sa entablado. Bilisan mo. Palabas siya. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi ako. Ikaw. Hoy. Huwag kang makialam. Akin ang pasyenteng ito. Ako ang nobya ni Ethan Shen. Naghahain ako ng bagong psychiatric evaluation para sa kanya. Pasaway ka lang. Mas mabuti pang huwag kang makialam dito. Ginang Ye, pasensya na po at nasaksihan ninyo iyon. Ang kapatid ko po ay talagang may sakit sa pag-iisip. 1 taon pa nga siyang nakakulong sa ospital ng mga baliw. Ang aming pamilyang Ye ay may pinakamahusay sa buong Beridya, ang mga nangungunang eksperto sa psychiatric evaluation. Tatawagan ko ang isang eksperto ngayon din. Ginang Ye, hindi na po kailangan yan. Na-evaluate na po namin siya. Ano ang kinakatakot mo? Natatakot ka bang ipakita ng evaluation na wala siyang sakit sa pag-iisip? Palagi mo na lang siyang pinag-iinitan. Paano naman nangyari iyon? Ginoong Leo. Ginoong Leo. Sa palagay ko, hindi ka naman talaga doktor. Ginagamit mo lang ang ospital ng mga baliw na ito bilang takip para makulong ang mga tao. Tumawag ng pulis, ngayon din. Hello, police? Ginang Ye, ano naman kung hindi siya talaga baliw? Hindi rin naman siya ang manunulat na malamig na bakal. Ako lang ang malamig na bakal. Ginang Ye, kami ang mga magulang ni Ethan Shen. Kaya naming patunayan na. Si Leo Shen ang malamig na bakal. Si Ethan Shen ang baliw. Ni hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mong anak, pero magtitiwala ka sa isang dayuhan. Ni hindi mo pa nga siya asawa. Anong karapatan mo para makialam sa aming pamilya? Nang saktan niya ang sarili niyang kapatid. Lahat tayo nakakita. Wala nang kailangang pagsusuri sa pag-iisip. Eksakto. Talagang hindi siya ang malamig na bakal. Hintayin mo lang ang ebidensya, nanay. Tingnan natin kung gaano pa katatag ang loob mo. Sino ang kinuha mo? Si Liu Shen. Natatakot ka? Relax ka lang. Marami tayong oras. Malapit na nating tanggalin ang peking maskara mo. Maaari akong tumestigo. Ang manunulat na malamig na bakal ay si Ginoong Ethan Shen. Ako ang punong patnugot ng Metropolitan Press. Narito ako ngayon para tumestigo para sa kanya. Ang manunulat na malamig na bakal ay si Ethan Shen. Ako ang editor-in-chief sa City People's Publishing House. Narito ako para tumestigo para sa kanya. Ang may akda na si malamig na bakal ay si Ethan Shen. Impossible. Paano naging si malamig na bakal si Ethan Shen? Siya ay isang makasarili at mapagkunwaring tao. Paano niya magagawa ang mga ganoong kahusay na gawa? Hindi pwedeng siya. Kawawa ka naman. Nakakadiri ka. Ano pa ang itatanggi mo? Hindi totoo yan. Kaya totoo pala ang sinabi ni Ethan. Siya ang tunay na malamig na bakal. Nakakadiri talaga si Leo. Ninakaw pa niya ang pangalan ng iba. Si Leo ay nagsisinungaling pala. Paano naman ang mental illness ni Ethan? Peke rin kaya iyon? Ethan, sinadya mong magpanggap para ipahamak ako, di ba? Maghintay ka lang. Leo. Ethan, tingnan mo ang nagawa mo. Kung may mangyari man sa kapatid mo, wala ka na sa pamilya Shen magpakailanman. Ethan, ikaw nga talaga si malamig na bakal. Ethan, ikaw nga pala si malamig na bakal. Nakakasuka ka. Siya si malamig na bakal. Ano naman? Isa lang siyang baliw. Hindi namin hahayaang pakasalan ng isang baliw. Si Stella. Ginang Ye. Sumama kayo sa amin. Pulis, ginagawa ko lang ang sinabi ng pamilya. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Tara na. Malamig na bakal. Magsasailalim ka ba sa isa pang pagsusuri sa isang eksperto? Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Huwag kang kabahan, malamig na bakal.
Naniniwala akong wala kang problema. Bukod pa riyan, malaking tagahanga ako ng mga libro mo. Paumanhin, Ginangye, sa pag-abala sa inyong symposium. Malamig na bakal, may anak akong babae, na hindi pa nag-aasawa. Pag-iisipan mo bang maging manugang ko? Sige nang yan. Siya ang pinuno ng pamilya ang pinakamayamang babae sa paligid. Eksakto, kung pakakasalan nga ni Ethan Shen si Binibining siguradong yayaman siya habang buhay. Maging manugang mo ako. Wala nang makakaapi sa iyo. Pasensya na po, Ginangye, ang nobya ko ay isang napakagandang babae. Basta't payag siyang pakasalan ako. Pakakasalan ko siya. Mabuti. Ethan, Oh, anak, hayaan mo na. Sasabihin lang nilang baliw siya ulit kapag nalaman ni Ginang Ye na sira ulo siya. Ayaw na niyang makialam sa kanya. Oh, umalis na tayo dito. Ethan. Tara na. Leo, huwag kang magpadalos-dalos. Yang si Ethan Shen, sinisiraan niya ang sariling kapatid. Ano bang nagawa ko para magkaroon ng ganitong anak? Liu Shen, si Ethan ang malamig na bakal, ang tunay na may akda. Bakit mo kami nilinlang? Nanay, tatay, Stella. Totoo, si Ethan ang sumulat ng librong ito, pero sinabi niya sa akin, 1 taon na ang nakalipas, may social anxiety siya, at ayaw niyang pumunta sa mga event. Kaya hiniling niyang pumalit ako sa kanya. Kaya, hiniling ni Ethan na ikaw ang pumunta sa mga event para sa kanya. At pagkatapos ay inilaglag ka niya sa harap ng publiko. Napakatalino niya. Ang aming pamilyang Shen ay hindi nagluluwal ng ganitong kasuklam-suklam na nilalang. Hindi kailanman magkakaanak ng ganitong kasuklam-suklam na lalaki. Talagang kinamumuhian na ako ngayon ni Ginang Ye. Kung ako ay malagay sa blacklist, hindi na ako makakapagtira sa buong bayang ito. Huwag kang mag-alala, Leo. Nasuri na siya. May sakit siya sa pag-iisip. Kahit na may bagong pagsusuri, may sakit pa rin siya sa pag-iisip. Kapag lumabas na ang mga resulta, lubos na masusuklam sa kanya si Ginang Ye. Relax ka lang. Tama iyan, Leo. 1 taon nang baliw si Ethan. Imposibleng may naisulat siyang maganda. Pagbalik niya, kakausapin ko siya, at ipapasa niya sa iyo ang pen name na iyon. Ano sa tingin mo? Talaga, nanay? Leo, tumawag lang sa akin ang tatay ko. Sinabi niyang ang aming bid ay nakapasok na sa final stage para sa proyektong museo ng pamilya Ye. Kung ibibigay ni Ethan sa iyo ang kanyang pen name, magagamit natin ang susunod na mga araw para maipaliwanag ng maayos ang mga bagay kay Ginang Ye. Magaling. Salamat, Stella. Tumigil ka dyan. Anong lakas ng loob mong mag-apply para sa isa pang psychiatric evaluation? Wala ka bang hiya? Inihiya mo ang pamilya natin. Sa harap ng pamilya Ye. Ethan, hindi namin alam na ikaw pala ang may akda na malamig na bakal. Pero ikaw ang nagbigay kay Leo ng iyong pen name. Kaya bakit mo siya sinisira ngayon? Kay gandang pamilya, puno ng pagmamahalan. Dahil si Ginang Ye, alam nang may sakit ka sa pag-iisip, tiyak na wala siyang anuman. Nagagawin sa iyo mula ngayon. Ipapasa mo ngayon ang iyong pen name sa iyong kapatid. Hindi ko ipinapasa ang aking pen name dahil nagpasya na ako. Napakasalan ng babae mula sa baryo Bato bilang kapalit niya. Dapat mong tanggapin ang mapagbigay na regalong ito. Nang ahas kang magbigay sa akin ng regalo, kawalang hiya ka, walang hiya kang baliw. Ngayon, ang pamilya Ye, ang pinakamayaman sa lungsod. Alam na baliw ka, ang pamilya Shen ay walang anak na katulad mo. Ang regalo na ito tatanggapin mo ito. Mula ngayon, ako si Ethan Shen. Putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Shen. Mula ngayon, sa hirap man o ginhawa, tapos na tayo. Ethan, gusto mong itakwil ang pamilya Shen? Gumagawa ka ng sarili mong libingan. Ethan, huwag kang padalos-dalos. Nanay, hindi ka na ang aking ina. Mula nang pumasok si Liu Shen sa bahay na ito, ikaw na ang kanyang ina. Bakit hindi mo nalang ibigay ang iyong pen name na malamig na bakal sa kapatid mo? Ethan, nababaliw ka na. Walang publisher ang maglalathala ng iyong mga gawa. Sayang lang ang pen name na iyon. Hindi ba't mas mabuting ibigay mo na lang ito sa kapatid mo? Simula noong bata pa ako, hindi ba't sapat na ang aking mga sakripisyo para sa kanya? Maging ang aking nobya ay isinuko ko para sa kanya. Hindi ba yun sapat? Ikaw. Victor, Napakatindi ng pagtatanggol mo sa kanya. Anak ka ba sa labas niya? Tumahimik ka, Ethan Shen. Baliw ka lang talaga. Gino at Ginang Shen. Ito ay ulat mula sa pinaka-otoridad na doktor sa lungsod. Hindi ako baliw sa isip.
Ethan. Paano mo masasabing ginang Shen, ang sarili mong ina? Ginang Shen, nanay mo ako. Ang evaluation report na ito, hindi ito tama, nung nagkaroon ka ng breakdown. Nasaksihan namin lahat iyon. Nanay, tatay, hindi naman siguro magdadala si Ethan ng peking evaluation report, di ba? Ethan Shen, ang lakas ng loob mo. Nagpepeke ka na ngayon ng dokumento? 1 taon na ang nakalipas. Sinabihan niya ang bodyguard na lasunin ang pagkain ko. Iyon ang nagpabaliw sa akin. Ethan, ano ba ang ginawa ko sa'yo? Bakit ka nagsisinungaling tungkol sa akin? Tama na ang mga kasinungalingan, Ginoong Ethan Shen. Lagi mo nang inaapi si Ginoong Leo Shen. Ninakawan mo siya, ikaw. At ngayon, pinagbibintangan mo rin siya? Nagsisinungaling ka man o hindi, sa pulis mo na lang sabihin iyan. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang si Ethan, ay apihin mo ulit. Isa ka lang mababang uri ng tao, at may lakas ka pa ng loob? Huwag mong subukang lampasan ang limitasyon ko. Limitasyon. Nasaan ba talaga ang limitasyon mo? Ikaw, Tigil. Sumama ka sa amin para sa pagtatanong. Hindi ako yun. Ginoong Ethan Shen, sira ulo siya. Nagsisinungaling lang siya. May warrant kami, makipagtulungan ka. Ethan Shen, ikaw at ang pasaway na yun mula sa Baryo Bato, ang gumawa sa bahay na ito na parang digmaan. Tungkol lang ito sa pera, di ba? Ethan. Pera lang ang habol mo, nagsisinungaling ka pa sa sarili mong ina. Si Ethan Shen ba ang tunay mong anak, o si Leo Shen? Ito ang ahenteng nagdudulot ng kabaliwan. Ano pa ang pagtatalunan? Sumama ka sa amin. Ginoong Leo Shen, Ginoong Leo Shen. Iligtas mo ako, Ginoong Leo Shen. Ginawa ko lahat ng sinabi mo, Ginoong Leo Shen. Leo Shen, tunay kang kasuklam-suklam. Pinatira ka ng pamilya Shen dahil sa kabutihan ng loob. At ginamit mo ang bodyguard na ito para manakit ng tao. Leo, ano ba ang nangyayari? Nanay. Hindi ganoon. Wade, may anak kang nag-aaral sa abroad, di ba? Gagawin mo talaga to para sa anak mo? Magagawa mo talagang ipitin ako? Ako ang may gawa ng lahat. Ako lang ang gumawa. Laging spoiled si Ginoong Ethan Shen. Lagi niyang inaapi si Ginoong Leo Shen. Hindi ko na kinaya. Kaya ikaw pala ang gustong manakit sa anak ko. Ethan. Hindi talaga alam ni nanay. Hindi ko alam na gusto ka saktan ng bodyguard. Ethan, ang bodyguard ang nanakit sa'yo 1 taon na ang nakalipas. Noong pumunta ako sa ospital ng mga baliw, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabihin sa'yo. Hindi ba't ikaw ang nagpauso sa mga tao sa ospital ng mga baliw na kontrolin ako? Sinasabing tigilan na kita, at tumigil na sa pagmamahal sa'yo, di ba? Alam mo ba kung paano nila ako kinontrol? Tinatali nila ako, pinipilit nila akong uminom ng gamot, at binigyan nila ako ng electric shock. Hindi. Hindi ako. Stella Way, nakakasuka ka na talaga. Stella, sukang-suka ako sa'yo. Noong isinubo ko kayo sa ospital ng mga baliw 1 taon na ang nakalipas, gusto ko lang ay magkaroon kayo ng tamang pag-iisip. Tigilan mo ang mga kabalbalan mo, okay? Naintindihan ko na. Nagpapanggap ka para sa akin. Kaya ngayon gusto mong makipagnegosasyon, ganun ba? Kadiri. Talagang nakakadiri. Ethan, tara na. Hindi pa siya pwedeng umalis. Ang ginangye, ang tanging pinag-uukulan niya ay ang manunulat na malamig na bakal. Ngayon, buong internet ay nagsasabi na ang malamig na bakal ay si Ethan Shen talaga, hindi si Leo. Makakaapekto ito sa partnership ng ating mga pamilya. Ang pamilya Wei at ang pamilya Shen. Ay hindi kayang magpaliban sa pagkakataong makipag-partner sa pamilya Ye. Kapag nagalit ang pamilya Ye, Ang ating dalawang pamilya. ay mapapahamak. Ethan, magkakaroon ka ng press conference agad-agad. Ipaliwanag mo na ang forum ngayon. Ay pawang kasinungalingan. Ang malamig na bakal ay ang kapatid mo, ang pamilya Shen. Ay bibilhin ng karapatan sa lahat ng mga obra mo. Magiging ghostwriter mo si Leo habang buhay. Ang pamilya Shen ay bibigyan ka ng malaking pera para may kakayahan kang pakasal sa dalagang probinsyana mula sa Baryo Bato at hindi mamatay sa gutom. Malaki ang ibibigay naming bayad sa'yo. Sapat para pakasalan mo yung dalagang probinsyana mula sa Baryo Bato para hindi ka magutom. Ang kapal ng mukha ng pamilya mo, talagang nakakagulat. Ethan, simula pagkabata,
Sanay sa ginhawa ang buhay ng kapatid mo. Sa ginagawa mong eksena na ito, talagang mabibigla siya ng husto. Ibigay mo na lang ang iyong pangalang panulat sa kanya. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mong ginagawa para sa sarili mo ngayon. Tatay, nanay. Ginoong Wei, Ginang Wei, huwag niyo siyang pakiusapan. Ayoko ng pangalang panulat na yun. Tatay, kilala ko ng personal ang pamangkin ni Ginang Ye, si Queen. Mabuting kaibigan ko siya. Pinsan mismo ni Binibining Ye siya. Kapag nangyari na ang bidding para sa museo, papakilala niya tayo para makipagkita sa pamilya Ye. Pagkatapos ng lahat, ang grupo Ye ay pinamamahalaan pa rin ni Eva Ye. Ang galing naman. Kaya si Leo pala ang nakakakilala. Sa mismong pamangkin ni Ginang Ye. Nakaka-relax na ako ngayon. Gayunpaman, ikakasal na si Ethan Shen. Sa pasaway na to mula sa Baryo Bato, mabubuhay siya sa ilang liblib na lugar. Ano naman kung siya ay isang kilalang manunulat, tapos na ang buhay niya. Ganoon ba? Ano ang kinalaman niyan sa'yo? Ikaw na taga-Baryo Bato, pasaway ka. Sa buong buhay mo, hindi mo siguro makikilala kahit kailan ang sinuman mula sa ang pamilya Ye, ang pinakamayamang pamilya. Ang komperensya ng pagbid ni Ginoong Shen ngayon ay siguradong mapapanalunan ng aming pamilyang Wei. Nag-usap na kami ni Leo. Sasagutin ko ang kanyang pag-aalok ng kasal doon mismo sa event. Stella, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na magtutulungan ng mga pamilyang Wei at Ye. Kung mag-aalok ng kasal si Leo kay Stella, sa komperensya ng pagbid, sa parehong sandaling iyon ay gagamitin ko, upang ipahayag ang aming kasunduan sa kasal. Tatay, nakakatawa lang ang sinasabi niya. Sandali lang. Alam mo ba kung ano ang isang komperensya ng pagbid? Magpapahayag ng kasunduan sa kasal? Isang taga-Baryo Bato na pasaway na tulad mo. Hindi kailanman, sa buong buhay mo, makakapasok kahit sa pintuan ng komperensyang iyon ng pagbid. Umuwi na lang tayo sa Baryo Bato. Sige, huwag kang mag-alala. Maghahanda ako ng lahat bago ang panahong iyon. Bibigyan ko ng malaking sorpresa ang mga taong ito. Ang gusto ko lang ay para sa atin na mabuhay ng masaya sa Baryo Bato. Titingnan lang natin kung makakapasok ka nga. Narinig ko, may pagsusuri sa pananalapi para sa komperensya ng pagbid. Ang pasaway na iyon, hindi makakalampas kahit sa pintuan. Huwag mo na lang silang pansinin, umalis na tayo dito. Yung Ethan Shen ngayong araw na yan, talagang nanguna sa atensyon. Akala niya madadala niya yung pasaway na yun, sa komperensya ng pagbid. Kung wala kang 100 milyon na ari-arian, hindi ka makakapasok. Tatay, kung si Ethan ay talagang dadalhin yung taunang walang pera sa komperensya ng pagbid, magdudulot yun ng malaking kahihiyan sa pamilya Shen. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang humarap at tayo hiyain, doon mismo ay mag-a-announce ako, napipirma ako ng liham ng pagtatakwil. Pagkatapos noon, mabuhay man siya o mamatay, ay wala nang kinalaman sa pamilyang ito. Victor, anak pa rin natin siya. Kasalanan mo to kasi pinalaki mo siya ng labis. Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan? Ethan, ano naman kung malaman ng lahat na ikaw pala talaga ang manunulat ng malamig na bakal? Ang mga magulang mo, ang nobye mo, nasa panig ko na silang lahat ngayon. Sinabi ko sa'yo na humanap ka ng sirang upahan para sa akin. At ito ang nahanap mo. Gusto mong magpanggap na mahirap, kaya todo ang ginawa ko. Ang bigat siguro nito para sa'yo. Ethan. Medyo sira-sira itong lugar, pero, Okay lang, mas mabuti pa ito kaysa sa ospital ng mga baliw. Pwede natin itong ayusin. sige. Tutulong ako. Wow! Si Binibining Ye natin na hindi naman naglinis ng bahay kailanman. Siya mismo ang gumagawa ng gawaing bahay. Seryoso talaga siya sa pag-arte, ano? Binibining Ye. Dapat talagang tumigil ka na sa pagtatago ng totoong ikaw. Paano kung magalit si Ginoong Shen sa'yo at kanselahin niya ang lahat? Ethan. Sandali lang. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Well, ako. Nakapasok ka ng walang pahintulot.
Tirahan mo ba ang tawag dito? Kubo. Ethan Shen. Pinatutukan kita. Akala ko nga pupunta ka sa magarang lugar kasama siya. At ito, mas malala pa ito kaysa sa tinitirhan ng mga ordinaryong tao. Salamat sa Diyos. Pumayag si Ethan Shen sa napagkasunduang palitan ng kasal. Kung ikaw ang napunta sa isang pasaway mula sa baryo Bato, talagang malaking problema sana yon. Ethan Shen. Halatang may paborito talaga ang lolo mo. May utang siya mula sa nakaraan, at ikaw ang pinagbayad niya. Isinangkalan ka sa ganitong klaseng kasal. Dahil lang wala siyang pera. Ang matandang lalaking iyon, ang nagpakasal sa akin sa pasaway na ito. Pero malamang hindi niya inakala kahit sa huling hininga niya, na ang talagang mapapangasawa ang pasaway mula sa baryo Bato, ay ang pinakamamahal niyang apo, si Ethan Shen. Nababaliw na ba kayo? Umalis kayo rito. Pasensya na, hindi ko nakandado ang pinto. Kaya nakapasok ang mga galit na asong ito. Umalis kayo. Ngayon din. Ang mga dapat umalis ay kayo. Hoy, paumanhin, tungkol sa lugar na ito ngayon. Hindi ko na ito maipapaupa sa inyo. Tingnan ninyo, ang ginoong ito ay nag-alok sa akin ng 10 beses na upa. Nilalabag mo ang kontrata natin. Okay lang, Ethan. Hindi ko lang inasahan na may magiging desperadong umupa nitong sira-sirang lugar. Pero, nilabag ng may-ari ang kontrata. May utang silang penalty sa atin. Ethan, ilibre kita ng masarap na pagkain. Ha, sige na. Ang inosente mo, halos nakakatuwa. Hindi mo talaga iniisip na ang habol ko lang ay ang bahay na ito? Isang pasaway na taga-baryo Bato tulad mo. Dapat lang, umuwi ka na lang sa pinanggalingan mo. Sinasabi ko sa iyo. Kung magtatagal ka pa ng isang araw sa lungsod na ito, wala ni isang pamilya o hotel ang maglalakas loob na tumanggap sa iyo. Liu Shen. Ethan. Ginoong Shen. Mayding hindi ka masyadong mayabang. Kung hindi, magiging napakahiya ka kapag napatunayang mali ka. Ah, ganoon ba? Hindi ka naniniwala? Sige, subukan mo. Sige. Kami ay mananatili sa Asher Hotel sa ilalim ng Grupo Ye. Tingnan natin kung may kakayahan ka talagang pigilan kami. Tama ba ang narinig ko? Asher Hotel? Ikaw, isang dalagang probinsyana mula sa baryo Bato, narinig mo na ba ang Asher Hotel? Alam mo ba, magkano ang isang gabi doon? Ang buong taon ng kita ng pamilya mo. Hindi sapat para sa isang gabi. Liu Shen, hindi ka na nga nagpapanggap. Tapos na akong makipag-usap sa'yo. Ibigay mo sa kanya ang kasunduan. Ethan Shen. Narinig kong binigyan mo ang pamilya Shen ng liham ng pagtatakwil dahil pinili mong putulin ang relasyon. Lumagda ka rito, kasunduan para voluntaryong isuko ang mana ng pamilya Shen. Sige, pirmahan mo. Kasama rito ang mga iniwan sa iyo ng matandang yun, ang mga painting, antigo, at pati na rin, ang mansiyon sa downtown. Salamat sa pagpapahiwatig. Hindi ko alam na ang sarili kong pamilya ay may utang sa akin ng ganito kalaki. Ethan. Wala na tayong mga hotel. Magpapalipat tayo sa isang mansyon. At libre ito, salamat, Leo. Salamat, Leo. Kapag kami ay ikasal, magkakaroon kami ng sarili naming mansyon. Lahat ay bayad na. HMPH. Traidor ka. Ibabahagi mo ang iniwan ng lolo sa'yo. Sa pasaway na ito, Siya ang nobya ko. Magpapakasal kami sa lalong madaling panahon. Siyempre, magbabahagi kami. Wala kang pakialam. oh. Ano? Nagtatangka maging gold digger? Oh, please, hindi ba natatakot ka na ang mga tao sa baryo mo ay magchismis tungkol sa'yo? Oh, pakinggan mo ang sarili mo. Ang lalaki ko ay gustong magbigay para sa akin. Hindi ako mas masaya. Sige. Ethan, maghintay ka lang. Magsisisi ka sa ito. Kami ay maghihintay. Makikita natin kung sino ang magsisisi. Palem. Ethan. Sa totoo lang, Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatapon sa'yo. Dahil sa pinagmulan mo, bukod pa. Ang lolo ko ay nag-iwan sa akin ng estate. Kasama ang malaking mana. Sapat para sa dalawa natin. sa totoo lang, sinisikap kong sabihin. Ayos lang. Ngayon, oras na para kunin ang nararapat sa akin. Kukunin ko ang lahat. MMHMM. Ito ang bahay na tinitirhan ko noong bata pa ako. Nagustuhan mo?
Sa Ginoong Leo ang lugar na ito. Walang pahintulot niya, walang sino mang pinapapasok. Mukhang si Leo ay nahumaling na sa pagkuha nang hindi sa kanya. Ipinamana sa akin ng lolo ko ang bahay na ito. At, baliw ka. Ang tagapangalaga mo ang may hawak ng lahat. Ibinigay na ng tatay mo ang lugar na ito, kay Ginoong Leo. Sinong nagsabi sa iyong baliw si Ethan? Mukhang hindi man lang sinabi sa iyo, ng Ginoong Leo Shen, na may bagong psych eval si Ethan. Lumalabas na normal siya. Ipinamana sa akin ng lolo ko ang ari-arian na ito. Walang pahintulot ko, walang sinumang hahawak nito. Naiintindihan mo? Oo. Tara na. Oo. Kunin ang lahat ng gamit ni Leo, at itapon. Galaw, tara na. Tabi. Ethan, anong ginagawa mo? Bakit mo itinapon ang gamit ng kapatid mo? Sa kalye? Ipinamana sa akin ng lolo ko ang ari-arian na ito. Ano nang pakialam mo kung magtapon ako ng basura ng estranghero? Tinanggal ka na sa pamilya Shen. Hindi na sa iyo ang bahay na ito. Ibinigay ko na ito sa kapatid mo, bilang regalo sa kasal nila ni Stella. Tatay, nanay, sobra na ang ginawa ni Ethan. Ethan. Nababaliw ka na. Kapatid mo pa rin siya. Ginang Shen, sana hindi ka magsisi. Sa pagtrato kay Leo na parang sarili mong anak. Tama na ang kalokohang ito, Ethan Shen. Lumabas ka na ngayon at isama mo ang dalagang probinsya ng ito. Ngayon, ang bahay na ito, ipinagkaloob ko na sa kapatid mo. Subukan nila. Kunin ang lahat ng gamit ni Leo, at ilabas mo na ngayon. Dodoblihin ko ang sahod mo ngayong araw. Ethan Shen, kung may sakit ka, magpatingin ka. Hayaan mo siya. Anong ginagawa mo? Ethan, tigilan mo yan. Ethan, ayos ka lang ba? Ang ganda naman ng eksenang pampamilya. Ethan, alam kong nagmamatigas ka lang. Pumunta ka lang sa komperensya ng pagbid ng grupo Aminin mo lang na nagkamali ka. At humingi ka ng tawad sa akin, kay Leo, at sa mga magulang mo sa harap ng lahat. At patatawarin kita. Nababaliw si Ethan Shen sa akin. Imposibleng pumayag siyang palitan ang kanyang nobya. Taktika lang niya ito. Nagpapahirap. Bigyan mo lang siya ng paraan, at kukunin niya yon. Huwag kang mag-alala. Nandyan ako. Ethan, aba? Sabi ko na nga ba, naglalaro ka pa rin sa akin, hindi ba? May mga taong mahilig magpahalaga sa sarili. Hindi makapaniwala. Ikaw, Ipinamana sa akin ng lolo ko ang property na ito. Kung magpapatuloy ka nito, tatawagan ko na ang pulis. Pagdating ng mga tagapahayagan dito, tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Ako ang pamilya Shen. HMPH. Ikaw. Suwail na anak. Pagsisisihan mo ito. Ilabas ninyo ang lahat ng gamit na ito. Ethan. Pupunta ka talaga sa kasalan nila. Siyempre, pupunta ako. Hindi ba't sinabi nila na kailangan ng patunay ng pondo sa komperensya ng pagbid? Nag-iwan sa akin ang lolo ko ng property na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Pagdating ng panahon, tiyak na makakapasa tayo, at bigyan sila ng malaking sorpresa. Nga pala, tulungan mo akong magpa-paternity test. Sige. So, ang sinasabi mo, ay hindi anak ng benefactor ng tatay mo si Leo, kundi ang anak sa labas niya. Talagang inaasam-asam ko, ang araw na lalabas ang sikretong ito, para makita kung paano magre-react ang lahat, lalo na ang nanay ko. Pagkatapos ng lahat, pinagmamalaki niya ang anak ng ibang babae, na para bang sarili niyang anak sa lahat ng mga taong ito. Iyan. Handa na ang hapunan. Handa na. Kukunin ko na ang pagkain. Binibining Parang mag-asawa na ang turingan ninyong dalawa. Hindi ba? Aanyayahan mo ba akong manatili para sa hapunan? Puro pagkain lang iniisip mo. Kumusta naman ang investigasyon sa ospital ng mga baliw? Iyon si Dr. Zane na nanakit kay Ethan. Peke ang lahat ng kanyang kredensyal. Hindi siya tunay na doktor. Ayon sa iyong utos, may mga tao na kaming nagbabantay sa kanya.
Hindi namin siya paghihinalaan. Bantayan mong mabuti si Leo Shen. Tiyak na makikipag-ugnayan ulit siya kay Dr. Zane. Tungkol naman sa pamilya Shen. Siguraduhing mapapanatili natin ang ebidensya. Ihahatid ko na ang espesyal na regalo para sa kanilang pamilya. Nauunawaan ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na makipag-ugnayan sa akin? Wala akong magawa. Ipinagbigay alam ni Ethan Shen sa pulisya. Nag-imbestiga na sila ngayon, kung masusundan nila ito hanggang sa akin. Tapos na tayong dalawa. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na, mag-ingat ka sa iyong mga salita? Liu Shen, May saysay pa ba ang sabihin yan ngayon? Nasa parehong bangka tayo. ikaw ang naglason kay Ethan Shen. Ikaw ang nagpabaliw sa kanya. At ikaw ang nagpanggap sa akin. Bilang doktor sa ospital ng mga baliw. Ang pagkukulong, pang-aabuso, electroshock. Lahat iyon ay ginawa ko. May ebidensya ako na ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. At narito ang lahat kung hindi mo ako babayaran. At hahayaan mong makaalis ako ng ligtas dito. Pareho tayong mamamatay. Gago ka. Huwag mo akong ipitin. Hindi ako magdadalawang isip na isama ka sa pagbagsak ko. Bibigyan kita ng pera. Pero, kailangan mong gawin pa ang isang bagay para sa akin. Hindi ko inakala na balang araw. Magkakaroon ako ng pamilya kasama ang isang estranghero, at magsasama kami. At, wala akong problema rito. Halika rito. Halika rito. Ang manunulat na si Cold Steel ay nakatira sa bahay na ito. Narinig ko Na may sira rin ang kanyang pag-iisip. at magulo ang kanyang buhay pribado. Si Cold Steel ay isang siraulo. Loko-loko, lumabas ka. Lumabas ka. Ethan, huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang katotohanan sa likod nito. Hello. Binibining Ye, may nagpost ng video online tungkol kay Ginoong Shen, mula sa pasilidad ng kalusugang pangkaisipan. Pinatutunayan nito na may sira ang kanyang pag-iisip, may mga paratang din, na may kinalaman siya sa isang babaeng may asawa. Pinag-uusapan ng lahat ang kanyang iskandalosong buhay pribado. Binabati ko si Ginoong Shen ng buong internet ngayon. Ang kanyang akda, ang liwanag ng umaga, ay naapektuhan din. Kailangan itong tanggalin. Ethan, bakit hindi ka magpahinga sa iyong kwarto? Ako na ang bahala dito. Noong ikaw ay na-frame noon, ito ay talagang nakapagpahina sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pagdating sa paghawak ng mga bagay na tulad nito, ako ay napakahusay. Magtiwala ka sa akin dito. Ngayon, tanggalin ang lahat ng trending topics at news reports, agad-agad. Lumabas ka, siraulo. Lumabas, malamig na bakal, magpakita ka. Ngayon. Sino ka para kay malamig na bakal? Narinig ko, siya ay nanliligaw sa isang babaeng may asawa. Iyon ay ganap na immoral. Alam mo ba iyon? Ako ang nobya ng may akda, si Malamig na Bakal. Nagtiwala ako sa aking magiging asawa. Ang ika-27 ay ang kumperensya ng pagbid ng Grupo Y, at ako ay magiging naroon. At ibubunyag ang buong katotohanan, sa lahat. Ang kumperensya ng pagbid ng Grupo Y, iyon ay isang pangnegosyong kaganapan. Hindi kami makakadalo. Sinusuri nila ang iyong bank account. Ang kumperensya ng pagbid ng Grupo Y sa pagkakataong ito, ay magiging bukas sa publiko. Siya ba talaga ang magdedesisyon? Sa kumperensya ng pagbid ng Grupo Y, ano ang nangyayari? Wala akong ideya. Tayo ay pumunta at makita para sa ating sarili sa ika-27. Kaya ano ang tunay na katotohanan? Hindi ko ginawa yon. Ethan, kailangan mong maniwala na ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay hindi mo kailangang magpaliwanag.
Ang babaw ng laro ni Leo. Yun lang ang alam niyang paraan para saktan ka. Wala akong pakialam sa mga taktika ni Leo. Ang laging inaalala ko ay kung paano nag-react ang mga magulang ko. Ako ang tunay nilang anak, at ang panig pa ng isang dayuhan ang pinakinggan nila kaysa sa akin. Yun ang nakakapagpahirap sa akin. Lahat ng nanakit sa atin ay magbabayad, isa-isa. Kailangan nating solusyonan ang problema. Hindi tayo dapat nakaupo lang dito at nagmamalungkot. Okay, may magandang balita ako para sa'yo. Nandito na ang resulta ng paternity test. Ang iyong tatay at si Leo ay talagang mag-ama, hindi siya anak ng isang benefactor. Gaya nga ng inaakala ko. Kaya pala si tatay ay laging may kinikilingan kay Leo. Sa huli si Leo pala ay isang anak sa labas lang. Ginoong Wei, ang bid ng Grupo Y ay napakahalaga para sa aming kumpanya. Sa tingin mo makukuha natin ito? Nakuha na ni Stella ito. Tingnan mo sino ang dinala ko. Ako si Quinn. Ako ang pinsan ni Avaye, ang presidente ng Grupo Y. At pinsan din ni Ginang Ye. Ang saya, ang saya. Hahaha. Ang pinsan ko ay mahilig sa akin. Ano man ang hilingin ko, gagawan niya ng paraan. Leo, talagang napakalaki ng tulong mo sa aming pamilya, Wei. Sa pagkakataong ito, tayo'y magtagay para sa iyan. Para sa Ginoong Quinn, ubos na. Para sa isang matagumpay na partnership. Nanay, tatay. Ang Leo natin dito ay napakagwapo at makisig. Ha ha ha. Huwag kang mag-alala, Stella. Nakausap ko na si Queen. At naayos na ito. Sa huli, siya ang Grupo Y. Presidente mismo ang pinsan. Mabuti. Hoy Ava, may kaibigan ako, mula sa Grupo Wei. Sumasali rin siya ngayon. May pagkakataon bang magbigay ka ng exception at ibigay mo sa kanya ang proyektong ito? Hindi. Hoy Ava, ito lang ang... Ava. Ano ang ginagawa mo? Bakit ba lahat ng kuting at asong kalye ay nakakapasok dito ng basta-basta? Ano, akala mo ba dahil lang nakasuot ka ng gown, ay mas mabuti ka na kaysa sa lahat? May mga taong nagtatago sa likod ng mukha ng tao at akala nila tao na sila dahil doon. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ethan. Kumakain ka ba ng maayos? Natutulog ka ba ng maayos? Nakikita mo ang ginawa mo? Sinira mo siya. Ituring na lang natin siyang patay mula ngayon. Mag-focus na lang tayo kay Leo. Hindi ba't ang kumperensya ng pagbid ay nangangailangan ng patunay ng pondo? Paano ka nakapasok? Ginoong Wei, lahat ay salamat sa iyo at kay Ginoong Liu Shen. Kahapon nag-anunsyo ang Grupo Y. Nabukas sa lahat ang lugar, kasama ang mga mamamahayag. Kaya, ngayon, lahat ng pulubi sa bayan ay dumarating. Siguro gawa yan ni Queen. Mukhang epektibo. Queen. Pagkatapos ng lahat, pinsan siya ng CEO ng Grupo Y. Ethan, alam kong nandito ka para sa akin. Kung ganun, sa harap ng mga mamamahayag, bakit hindi ka muna humingi ng tawad kay Leo? Hi, Ethan. Pero huwag kang magkamali ng ideya. Gusto ni Stella na humingi ka ng paumanhin para lang mapatawad ang kabastusan mo. Hindi ibig sabihin gusto niyang pakasalan ka. Huwag kang magpalaki ng ulo. Sa tingin ko ikaw ang nagpapalaki ng ulo. Ethan Shen, hanggang kailan mo pa itatagal ang pagganap mo? Kailangan ba ang ganitong paraan para makuha ang atensyon ko? Ethan, hindi ka talaga kapanipaniwala. Pinabuksan mo ang pinto kay Ginoong Queen. At tingnan mo ang nangyayari ngayon. Ang mga mababang uri, ang basurang mura ay pumapasok lahat. Tignan mo ang babae na galing sa baryo bato. Nakasuot ng evening gown. At akala mo'y isang mataas na lipunan. Oo, tama. Buti na lang tinihil ni Leo ang ibang kasunduan sa kasal. Kung hindi, kung nakapang-asawa siya, sa taga-bukid na walang alam mula sa baryo bato, ang buhay ay magiging napakalungkot. Tama. Mga kasama, may oras pa bago ang kumperensya ng pagbid. Ako, Leo Shen, naglalayong maghandog ng kasal. Sa magiging asawa ko. Stella, pakakasal ka ba sa akin? Ginoong Wei, siguradong masaya ka. Ang singsing na iyon ay siguradong napakahalaga. At ang tatak ay sumisimbolo ng pagiging natatangi. Oh, tama. Hindi ba dapat kayo rin ang magpahayag ng kasunduan sa kasal ngayon?
Bakit hindi ka handa? Wala kang pakialam. TCH. Ang isang probinsyano tulad mo, sa lugar tulad nito, ay pinapakasalan ng isang pasyenteng may mental. Anong katawa-tawa? Habang pinapanood ng lahat ng reporter, anong klaseng singsing ang kayang bilhin ng isang pasyenteng may mental? Siguro gawa sa tabletas, ano? Hahaha. Kamusta, sa lahat? Ngayon, gusto kong ipahayag sa lahat. Magpakasal ako sa Ethan Shen. Kaya lumalabas na ako ay talagang maaaring magmahal sa ibang tao, bukod sa Stella, sa isang babae. Sa buong buhay natin, sa hirap at ginhawa, magiging masaya tayo. Ethan, inaasahan ko ang buhay natin. Ito ang aking dot. Hindi ba yan gawa ng kilalang-kilalang taga-disenyo sa buong mundo? Isang natatanging piraso. Ayon sa opisyal na website, ang anitong jade na ito ay binili ng presidente ng Grupo Y. Ang dalagang probinsyana ay gumagamit ng peke para sa kanyang dot. Hindi mo ba ginawa ang iyong pananaliksik? Ethan. Nagpapahiya ka lang. Gusto mo talagang makipag-away sa presidente ng Grupo Y. Ethan, ang babaeng ito mula sa baryo Bato, ay malamang hindi alam kahit ano. Ang tatak. Ikaw ay isang kahihiyan. Umalis ka na ngayon din. Ethan, okay lang na mahirap ka, pero huwag kang gagamit ng peke. At higit pa riyan, peke ito ng saisi ng Grupo Y. Direktang kopya ng tunay. Ngayon ay kumperensya ng pagbid ng Grupo Y. Paano kung ikaw ang makasakit ng damdamin ng iba? Ethan Shen, kailangan mo bang daigin ang sarili mong kapatid? Para lang hindi mapahiya, ikaw mismo ang nagpapahiya sa sarili mo. Nandito na ang lahat ng reporter. Maging makatwiran ka at umuwi ka na. Pagkatapos nating umuwi, kakausapin ko si Naginang at Ginoong Shen, para makabalik ka sa pamilya Shen. CJ, Napakahiya naman nito. Ang pagkaunawa ko sa bigay kaya ay panghabang buhay na pangako sa iyong pag-aasawa. Hindi ito presyong pwedeng pagtularan. Tigilan mo na yan. Ito ay paglabag sa karapatan. Naiintindihan mo ba yan? Bukod doon, ito ang tunay, binili ng CEO ng Grupo Y. Nangangahas kang saktan ng CEO ng Grupo Y. Gwardya. Nasaan ang gwardya? Palabasin mo sila ngayon din. Kung malaman ito ng CEO ng Grupo Y, ito, masisira tayo nito. Tama. Sino ang nagsisikap na paalisin ang aking anak? Paumanhin, Ginang Ye, tinuturuan lang namin ng leksyon ang 2 taunang ito na walang pera. Dahil natatakot kaming masira nila ang kumperensya ng pagbid. Ang babae ito ay isa lang pasaway mula sa baryo Bato. Isang walang kwenta. Wala siyang alam sa tunay na karangyon. At meron pa siyang peke na anitong Jade tulad ng kay Binibining Ye. At ipinapasa niya ito bilang kanyang dote. Nag-aalala lang kami na baka sirain niya ang okasyon ng pamilya Ye. Kaya naisip namin na ibaba siya sa kanyang lugar. kung tama ang naalala ko. Siya ang iyong tunay na anak, hindi ba? Hindi. Siya at ang pamilya Shen ay tuluyan ng nagiwalay. Wala siyang halaga sa amin. Magsalita ka. Tama. Si Leo ang nag-iisa naming anak. Lahat ng ginawa ni Ethan Shen ay walang kinalaman sa pamilyang ito. Oo, tama. Itong si Ethan Shen. Hindi siya karapat-dapat tawaging manunulat at ang kanyang buhay. Isang malaking gulo. Tinanggal na nga ang kanyang mga libro sa mga istante. Ginang Ye, tingnan ninyo. Tungkol sa nangyari sa forum ng mga manunulat, lahat iyon ay isang malaking pagkakamali. Matagal ko na itong gustong ipaliwanag sa inyo. Ang kapatid ko rito ay naiinggit sa akin simula pa noong bata kami. Hindi siya gusto ni Stella, pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagkahumaling sa kanya. Sinubukan pa nga niyang gumanti sa akin. Eksakto, nakikita ninyo? Dapat ngayon ay tungkol sa pagpapakasal ni Leo kay Stella. At sila naman ang dumating para makipagkumpetensya. Ang anak kong babae ay kailangan pang makipagkumpetensya sa kanino. Nakakatawa. Palagay ko. Hindi pa ako nagpapakilala ng maayos sa lahat. Ang pangalan ko ay Ava Ye. At ako ang CEO ng Grupo Ye. Siya ay Avaye. Ikaw. Ikaw ang Avaye. Ethan. Hindi ko sinadyang itago ito sa iyo. Matagal ko na talagang gustong ipaliwanag ito sa iyo. Imposible. Galing lang ka sa baryo Bato, isang pasaway mula sa mahirap na lugar. Paano ka posible na maging CEO ng Grupo Y? Ako ay galing sa baryo Bato, sa mahirap na lugar. Paano yun posible? Ang dating nobya ko ay talagang CEO ng Grupo Y. Ang una na nakipagkasunduan sa kasal sa aming pamilyang Ye.
Ay Ginoong Liu Shen. Pero hinamak niya ang mahirap at hinabol ang mayaman. Kaya siya nagbitiw sa kasunduan para sa iba. Ginang Shen, malaking pagkakamali lang ang lahat. Oo, siya nga. Pinilit niya akong palitan ng kasunduan sa kasal. Nanay, tatay, magsalita kayo, please. Siya ang pinuno ng grupo Ye. Ethan Shen. Kailangan mong ibalik ang kasunduan sa kasal ng kapatid mo. Sa kanya, ngayon na. Isa itong bagay na pinagkasunduan ng mga pamilya natin noon. Tama iyan, Ethan. Alam kong may feelings ka para sa Stella. Dumating ka rito ngayon para sa kanya. Hayaan mo lang ang kapatid mo, ang kasunduan sa kasal, okay, ha? Ethan, makinig. Wala ba talagang feelings mo para sa Stella? Hayaan kong makuha mo ang Stella. Ibigay mo lang sa akin ang kasunduan sa kasal deal. Liu Shen. Eleanor. Liu Shen, noong gusto mong pakasalan, ang Stella namin noon, hindi ka nagsalita ng ganito. Plano lang yan ng Stella. Alam niyang may sakit sa pag-iisip ang Ethan. Kaya't pinakasalan niya ako ng palihim. May sariling agenda kayong lahat. Hey, Avenue, Ava, makinig ka sa akin. Ako ang tunay mong fiancé. Akala ninyong mahirap siya, kaya pinapalitan niyo ang kasunduan sa kasal. Ngayong alam ninyong siya ay ang pinuno ng grupo Ye. Gusto ninyong ibalik ito, hindi ba tama yan? Nakikita mo ba yan, Stella? Ito ang lalaking pinili mo. Kapag may dumating na mas magandang opsyon, maaari kang itapon ng basta-basta, parang ganun lang. Ano sa tingin mo ang pamilya ko sa inyo? Wala na tayong magagawa, mahal. Mayroon ng kasunduan sa kasal ang anak namin. Tapos na ang usapan. Tama na. Ngayon, hindi lang ako mag-a-announce, sa lahat, ng aking kasunduan sa kasal kay Ethan Shen, kung hindi ako rin ay magbibigay sa aking magiging biyenang lalaki at biyenang babae ng isang malaking regalo. Pasulungin siya. Ito ba ang whistleblower na nagsabing si malamig na bakal ay may hindi tamang pribadong buhay? Kaya siya pala? Kailangan pa ba kitang pilitin magsalita? Siya yon, binayaran niya ako para magpanggap bilang isang doktor mula sa ospital ng mga baliw. Naghanap pa siya ng lugar para magpanggap na ospital ng mga baliw. Lahat para makulong si Ethan Shen. Kulungin siya, pahirapan siya. At saka, pinagawa niya akong mag-post online para siraan si malamig na bakal. Kumuha siya ng droga mula sa akin para lasonin si Ethan Shen. Para sirain ang kanyang pag-iisip, gawin siyang mabagsik. Ano nang sinabi mo? Ikaw ang peking doktor. Nanay, hindi totoo yon. Siya ang nagpapanggap sa akin. Sinisiguro ko, hindi ko ginawa yon. Ethan, ninakawan mo na ang nobya ng kapatid mo. Ngayon gusto mo siyang tuluyang paalisin. Paano mo nagawa iyon? Paano ka naging napakasama? Hindi mo man lang sinuri ang background ng ospital ng mga baliw, at ipinadala mo ang sarili mong anak doon. Ginang Shen, sana manatili kang ganito magpakailanman. Panigan mo siya, at hindi mo pagsisihan ito. Paano kung ipinapataw nila ito sa akin, tapos na tayong dalawa? Manahimik ka. Liu Shen, ano ang magagawa ng pagbanggit mo nito ngayon? Kasama tayo sa gawain ito. Simula pa, ikaw ang nagbigay ng gamot sa Ethan Shen at nagpabaliw sa kanya. Sinabi mo sa akin na magpanggap bilang Psychiatrist mula sa ospital ng mga baliw. ikulong siya, abusuhin, electroshock. Ginawa ko lahat. Ito, ang katotohanan gusto mo. Kaya Liu Shen ang mastermind sa lahat ng ito. Oh my God, siya ang ganap na. Sumire sa manunulat na malamig na bakal. At nag-hire siya ng tao para magpanggap bilang psychiatrist. Nakakagulat talaga. Oh my God, isang normal na tao, ikinulong ng buong taon. Ang despair ay hindi matitiis. Eksakto. Ethan, ikaw ang gustong saktan ako. Ethan, hindi ko alam. Ang dami mong pinagdaanan sa lahat ng panahong ito. Pero kapatid mo pa rin siya. Sa huli, pakiusap, kalimutan mo na lang. Pagkatapos ng lahat, pinagtatanggol mo pa rin siya. Huwag ka muna, Ginang Shen. May isa pa akong regalo para sa iyo. Ito ay isang paternity test sa pagitan ng asawa mo at ni Liu. Imposible yan. Sinabi mo. Talagang mag-ama sila. Hindi. Paano nangyari yun? Ginang Shen. Gaano pa ba kain-gat ina ang gusto mong maging?
Ang ina ni Leo ay hindi ang asawa ng isang benefactor, gaya ng sinabi ng asawa mo, kundi ang kanyang munting mahal. Patay na ang munting mahal. Gumawa lang siya ng dahilan para maiuwi ang kanyang anak. Pero mas pinahalagahan mo pa siya kaysa sa iyong sarili, anak sa dugo't laman. Victor. Anak naman natin siya sa dugo't laman. Tama na. Hindi ba ikaw ang nagsabi na mas matalino si Leo kaysa sa kapatid niya, na mas mahal mo siya kaysa sa iyong sariling anak? Ang pamilya Shen ay mga ipokrito lang. Tama, palagi nilang sinasabi na gusto nilang mabuti ang isang ampon, pero siya mismo ay anak sa labas. At napakasama talaga, nakakatakot talaga. Hindi ba ganoon ang tingin ninyo? Napakasama. Ethan. Nagkamali ako, anak. Patawarin mo ako, pakiusap. Kayong lahat, ang may kagagawa nito, kayo ang gumawa sa akin ngayon. Nagpapasalamat ako kay Ava. Matapos kong makilala si Ava, para siyang sinagnang araw sa buhay ko, pinalayas niya ang lahat ng kadiliman. Ethan, hindi ko alam na siya pala ang peking doktor. Si Liu Shen ang may pakana ng lahat. Ginawa ko lang iyon dahil nakinig ako sa kanya. Ethan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Isa na lang. Matatanda na tayong lahat dito. Kailangan mong aminin ang nagawa mo. Ang pamilya Ye ay wala ng anumang negosyo sa pamilya Wei. Ngayon, umalis ka na. Ethan, mahal mo pa rin ako, di ba? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Para ituwid ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo, Ethan. 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 Umalis ka na. Ginang Ye. Ako ang dapat na maging manugang mo. Ako ang nakikipagkasundo sa anak mo. Huwag kang magpalinlang sa kanila. Liu Shen, kung hindi mo iniligtas ang aming anak na si Ava, noong bata pa kayo, nasa kulungan ka na. Ngayon, Iniligtas ko si Ava. Oo. Iniligtas ko siya noong bata pa kami. Ginang Ye, pakiusap para kay Ava. Maaari mo ba akong patawarin ngayon lang? Pakiusap. Wala ka ng pagkakataon sa akin. Ubus na ang lahat. Leo Shen, nilabag mo ang batas. Sumama ka sa amin. Ginang Shen, nakikiusap ako sa inyo. Isaalang-alang, na iniligtas ko ang buhay ni Ava. Patawarin ninyo ako ngayong pagkakataong ito. Hindi ako pwedeng pumunta sa bilangguan. Nakikiusap ako sa inyo, Ginang Shen. Ava, ikaw ang magpapasya. Ava. Pahihintulutan ba talaga niyang makalaya si Leo dahil lang iniligtas niya ito? Ang pagliligtas sa buhay ko ay hindi dahilan para sa ginawa mo. Ethan, may pinapahanap ka para ipahamak ako. Pero hindi ako susuko. Tara na. Leo, kukuha si tatay ng abogado para sa'yo. Mabuting bata. Ikaw ay isang mabuting tao. Marami ka ng pinagdaanan. Mula ngayon, wala nang mananakit sa iyo muli. Pasensya na, Ginang Ye. Pero tungkol sa kasal, kailangan ko pa ng oras para mag-isip. Pagkatapos ng lahat, halos hindi tayo magkakilala. Pasensya na, Ethan. Hindi ko sinasadya na magsinungaling sa'yo. Nung araw na iyon, bigla ko lang, ang ibig kong sabihin. Ako. Pero napagkasunduan na natin, na magpakasal. Hindi ka naman siguro. Magpapaiwan sa akin, di ba? Ava, hindi kita iiwan. Ang gusto kong sabihin ay, ang totoo, tayo, ay hindi pa talaga gaanong magkakilala. Paano kung tayo ay magsimula muna sa pagliligawan para mas lalo tayong magkakilala? Sige. Ethan Shen. Kaya't magsimula tayong muli. Ako si Ava Ye. Pwede ka bang maging boyfriend ko? Huwag. Ako na ang magtatanong. Kamusta, Ava Ye? Ako si Ethan Shen. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Oo. Ang saya-saya ko. Tingnan mo ang dalawang to. Salamat. Para saan? Ikaw ang pumili, sakin, nang walang pag-aalinlangan. Ang kurbadang daan sa bundok sa Baryo Bato, at ang resort, ay malapit ng buksan. Baka kailangan kong bumalik sa Baryo Bato. Sasama ka ba, sakin? Ethan Shen,
Anong ginagawa mo? Nabili na ng iba ang bahay na ito. Ngayon, kukunin ko lang ang ilan kong gamit na dala-dala. Ethan Shen. Bahay ito ng mga ninuno ng pamilya Shen sa ngalan ng Diyos. Personal na ari-arian ito ng lolo ko na iniwan sa akin. Ang gagawin ko dito ay sarili kong desisyon. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Sabihin mo. Ano ang kailangan para palayain mo ang kapatid mo? Naibigay ko na sa'yo ang liham ng pagtatakwil. Wala na akong ama. At wala na akong kapatid. Ethan. May sakit ang nanay mo. Hindi mo man lang siya dinalaw. Paano ka naging ganito kitigas ang puso? Nang nasa ospital ng mga baliw ako, sa bingit ng kamatayan, may nagmalasakit ba sa inyo sa akin? Nang nagmakaawa at umiyak ako na huwag niyo akong ipadala doon, may nagpakita ba sa inyo kahit katiting nawa? Dapat kayong magpasalamat na ang mga krimen delusion ay hindi parusahan ng kamatayan. Kung hindi, ipapakulong ko siya hanggang sa huling hininga niya. Ano man ang mangyari, kapatid mo pa rin siya. Makita ang sarili kong mga anak na nag-aaway ng ganito, hindi ka ba natatakot sa karma? Ethan Shen. Huwag kang magdiwang ng maaga. Kukuha ako ng pinakamahusay na mga abogado. Makakalabas ang kapatid mo doon, sa loob ng 1 taon. At huwag mong kalimutan. Siya ang tagapagligtas ni Ava Ye. Ang pamilya Ye, hindi lang basta manonood. Naniniwala ako na ang buhay sa bilangguan ay mas mabuti pa kaysa sa buhay sa peking ospital ng mga baliw. Sana ay mag-enjoy siya sa panahon niya sa bilangguan. Nang husto, Ethan Shen. Anong ginagawa mo? Noong mga panahon na iyon, ang matandang Ginoong Shen ay ipinamana ang lahat ng kanyang ari-arian sa Ethan. Ikaw ang nagpaalab sa akin na sinasabi mong siya'y may kinikilingan at walang naiwan para sa Liu. Kaya naman ako'y nagsumikap para magbayad sa kanya. At ano ang naging resulta? Ikaw ang nag-set up sa akin. At ngayon, may lakas ng loob kang ibuhos ang lahat ng sisi sa akin. Ganito ba? Huwag mong kalimutan na ikaw ay kinikilingan mo si Leo at ikaw rin ay may parte sa nangyari. Ang mga ari-arian na iniwan ng matandang Ginoong Shen, lahat ay pag-aari ng anak ko. Ang bahay na ito ay aking premarital asset. At sa hinaharap, lahat ay mapupunta sa anak ko. Ang mga damit mo ay naipon ko na lahat. Gusto kong mag-divorce sa iyo, sa ngayon. Gusto mong mag-divorce sa akin? Palabas siya. Sir, mukhang nakalimutan mo. Sa lahat ng mga taon, ikaw ay nakarating sa kinaroroonan mo ngayon, dahil sa ginang. Pero ikaw ay nagtaksil sa kanyang tiwala, ikaw ay nagdala ng anak ng iyong mistress, sa bahay na ito, at nagdaya sa ginang. Siya ang nagdala ng mga ito sa sarili niya. Kasalanan ko. Sinasabi mo kasalanan ko. Noong mga panahon na iyon, ang anak mo ang naglason sa anak ko. Dahil sa kanya, ang anak ko ay napunta sa ospital ng mga baliw na nagdusa sa lahat ng paghihirap. Victor Shen. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko. Sa bilangguan, ang anak mo ay makakakuha ng espesyal na pagtrato. Lumabas. Ulupong. Masamang ulupong ka. Huwag mo akong itulak. Hindi ko hahayaan kang makaligtas sa mga ito. Tawagan mo si Ethan. Sabihin mo sa kanya na bumalik. Pero ginang, ang binata ay hindi pa sumasagot sa kanyang telepono. Patuloy na tawagan. Huwag tumigil hanggang siya'y bumalik. Ethan. Nagkamali ako, sobrang pagkakamali, humihingi ako ng paumanhin. Umusad kayo, lahat kayo, huwag lalapit. may nagbayad sa akin para bubugin ka rito. Turuan mo siya ng leksyon. Ethan Shen, hintayin mo lang, inagaw ko sa iyo si Stella, at kukunin ko rin si Eva.
Ethan, maligayang bati, ang bagong libro mo, ang Kalawakan, ay nanalo ulit ng parangal. Ethan Shen. Huwag mo siyang pigilan. Ethan Shen. Ipinagbili mo lahat ng ari-arian, ng matandang gago na yun. Naghiwalay pa ang nanay mo sa tatay ko. Mula nang ako'y makalaya, puro hadlang ang nararanasan ko. Wala na akong pera. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ba't lahat ng ito ay gawa mo rin? Ang dapat ikakasal kay Ava, ay ako. Ako pa nga ang nagligtas sa buhay niya. Anong ipinagmamalaki mo, Ethan? Inagaw ko sa iyo si Stella. At kukunin ko rin si Ava. Ano? Sino sa palagay mo ang kukunin mo? Ava. Ako ang dapat na nobyo mo. Siya yon. Siya ang nagpanggap sa akin. Nagpatawag pa siya ng mga tao para pahirapan ako sa bilangguan. Ava, hindi mo ba naaalala? Ako ang nagligtas sa iyo noong bata pa tayo. Anong akala mo? Lahat ay kasing tanga, ni Stella Way. Ni hindi makilala, ang perla sa batong pangkaraniwan. Pero ako nga ang nagligtas sa iyo. Ayon nga sa nanay mo. Ava, ngayon. Babayaran mo ako sa pagligtas ko sa buhay mo. Paano mo ako babayaran? Pakasalan mo ako. Hindi pa nga kayo kasal. Sabihin mo sa mga reporter na ako ang nobyo mo. Anong akala mo? Ang utang na loob ko sa'yo ay mas mahalaga pa sa taong mahal ko. Tama siya. Kung si Stella ang nasa kalagayan mo, pumayag na sana siya. Huwag mo akong ikumpara sa tandang Stella na yun. Pinaghalo-halo ang pamilya, kaibigan, at pag-ibig. Ginulo ang lahat. Kung hindi yan baliw, ano pa? Ava, mahal kita. Ngayon, sasabihin ko sa'yo ang totoong nangyari noon. Ang totoo. Anong totoo? Ikaw, anong ginagawa mo? Lumayo ka. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ka marunong lumangoy? Paano mo nailigtas si Ava noon? Ako, ito, dahil. Dahil ikaw, hindi ka marunong lumangoy. Simula noong bata pa tayo, ninanakaw mo ang mga tagumpay ko. Sa huli, lalo kang naging matapang. Sinabi mo lang na ikaw ang nagligtas sa akin noon. Kaya alam mo pala lahat. 1 taon na ang nakalipas. Sa komperensya ng pagbid, sinabi niya, siya ang nagligtas sa'yo. Alam ko na noon na nagsisinungaling siya. Dahil siya, hindi talaga marunong lumangoy. Bakit hindi mo agad-agad sinabi sa akin? Dahil, natatakot ako na magiging katulad mo ng nanay ko, at Stella Way. Hindi makilala ang tunay na damdamin sa obligasyon, at malilin lang. At ngayon, Binibiningi. Congratulations. Napasa mo ang pagsubok ko. kung gayon, Ginoong Ethan Shen. Ibig sabihin pwede na tayong magpakasal. Matagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Sa matagal na panahon. Bakit ikaw? Ethan Shen. Bakit ikaw lagi? Simula nung bata pa tayo. Ikaw ang laging may swerte. Gusto ka ni Stella Way. Kahit Ava gusto ka. Lolo, alam na ang katotohanan tungkol sa Ava. Ikaw ang may kagagawa nito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Paumanhin. Hindi ka maaaring pumasok. Ako ang tunay na ama ng lalaking ikakasal. Bakit hindi ako makapapasok? Anong lakas ng loob mong magpakita rito? Malinaw ang sinabi ni Ginoong Shen. Ang tanging pamilya niya ay ang kanyang lolo. Wala nang iba. At ngayon, wala na siya. Kaya kailangan mong umalis. Alam ko. Noon, nagkamali ako sa pamilya natin, Ethan. Narito ang lahat ng meron ako. Pakibigay mo ito sa kanya para sa akin. Mula ngayon, hindi ko na siya gagambalain. Ginang Shen. Kung alam mong ganito ang kahahantungan, bakit mo pa ginawa? Sa iyo na lang ang card na ito. Ang pamilya ay hindi nangangailangan ng pera mo. At si Ginoong Shen ay napakagaling.
Hindi rin niya ito kailangan. Sa iyo na lang ito. Ah, talaga? Alam kong may tinatago ka pa rin sa akin. Noon, nang hiwalayan mo ako, pinauwi mo ako nang walang-wala. Napakahirap ng pinagdaanan ko. Ang perang ito, dapat galing ito sa ating pagsasama. Ari-arian nating dalawa. Ang perang ito ay galing sa pagbenta ng sarili kong ari-arian bago tayo ikinasal. At mga alahas, wala itong kinalaman sa iyo. Sumama ka na lang sa paborito mong anak, at mabuhay kayo ng masaya. Nanay. Ikaw ang pinakamamahal ko. Hindi mo ako pwedeng iwan, nanay. Kayo. Ang dahilan kung bakit napakahirap ang buhay ng aking si Ethan. Gusto kitang paghiwa-hiwalayin. Gamit ang sarili kong mga kamay. Kailangan ng umalis ng lahat. Ginang Shen. Dapat ka na ring umalis. Gusto mong pumunta roon. Walang saysay. Ethan. 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 Isang taon na kitang hinahanap. At sa buong panahong iyon, ikinukubli mo ang sarili mo sa akin. Ethan. Wala ka na bang pagmamahal sa akin? Binibining Wei. Pakiusap, magkaroon ka naman ng kahiyan. Hindi ako pumunta rito para sirain ang kasal mo. Ethan. Gusto kong sabihin. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na at hindi ko pinahalagahan. Nang mahal mo pa ako. Ethan. Binibining Wei, kailangan mo nang umalis. Malamig na bakal, napakalaking tagahanga ko ng mga libro mo. Narinig ko na marami sa mga kwento sa mga libro mo ay batay sa sarili mong mga karanasan. Nasaktan na rin ako ng isang nakakalasong babae. Maaari ba kitang tanungin, pagkatapos mangyari ang ganoong bagay, paano mo ito malalampasan? Tumingin ka sa harapan. CJ. Kahit bumagsak man ang mga bituin, sumisikat pa rin ang bukang liwayway. Laging may mas mabuti na naghihintay sa'yo.